Love Stories. Barangay Love Stories. Tagumpay. Lahat tayo ay nagnanais na magtagumpay sa buhay at sa ating mga pangarap. Sa katulad nating mahihirap, isa sa sukatan ng pagiging matagumpay ay kung nabibili mo na ang mga bagay na noon ay sa pangarap at panaginip mo lang nakakamtan. Ngunit hindi lahat sa atin ay pinapalad na makarating sa puntong hindi na tayo namomroblema sa pera. Minsan kasi kahit anong sakripisyo mo sa buhay ay hindi ka pa rin makaalis-alis sa putik at kahirapan na iyong kinalalagyan. Ikaw ka, barangay, masasabi mo bang matagumpay ka na sa buhay? Ano ba ang ibig sabihin sa'yo ng salitang tagumpay? Dear Mama Mia, ang sabi nila, nasa mindset ng isang tao kung paano niya titingnan ang buhay para masabing nagtatagumpay siya. Pero aminin na natin, napakahirap maging positibo lalo kapag pinadadapa tayo ng pandemyang ito. Bago ko po umpisahan ang kwento ko ay nais ko munang bumati ng isang magandang araw sa iyo at sa ating mga kabarangay, Mama Mia. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Shine, 27 years old at graduate ng kurso na may kinalaman sa business. At kasalukuyan ay nagtatrabaho ako bilang isang call center agent. Hindi kami ganun kayaman at nakapag-aral lang ako sa isang universidad dahil sa pagiging scholar. Pero ilang taon din akong tumigil sa pag-aaral noon bago ako mag-college para magtrabaho. Kaya naman, ganun na nga lang po ang tuwa ko nang makapagtapos ako sa aking pag-aaral ng may karangalan taong 2019. Tandang-tanda ko pa nga noon, Mama Mia, kung gaano ka-proud sa akin ang kaisa-isa kong magulang. Ang aking tatay Gino. Proud na proud siya, Mama Mia, nang ialay ko sa kanya ang diploma at medalya na bunga ng pagsasakripisyo niya sa akin at sa aming pamilya. Grabe nak, hanggang ngayon hindi pa rin pumapasok sa isip ko na graduate ka na ng kolehiyo. Sa wakas, nagbunga rin yung pagsisikap mo. Hindi lang po pagsisikap ko, pagsisikap niyo rin po, Tay. Alam niyo ako rin, hindi ko pa rin lubos na maisip na sa wakas graduate na ako. Makakapagtrabaho na ako at kikita ng pera para naman po makatulong na talaga ako sa inyo. Salamat naman kung ganon. Pero huwag mo rin kakalimutan maghinay-hinay. Hindi naman ako nagmamadali magkaroon ka ng trabaho. Kaya huwag mo rin madaliin yung proseso. Ano po ba kasi yung prosesong yun, Tay? Siyempre, nakaplano na po sa akin lahat. Bago pa ako gumraduate, malinaw na sa akin yung direksyon na gusto kong patunguhan sa buhay. Yung career na gusto kong i-pursue at kung ano-ano pa. Sa katunayan, bilang unang hakbang, katatanggap ko nga lang po ng confirmation dun sa kumpanya na nag-offer sa akin ng trabaho at magsisimula na po ako sa Lunes. Talaga? Aba, napakahusay naman ng anak ko kung ganun. Alam mo, proud na proud sa'yo ang tatay. Akala ko nga magpapahinga ka muna ng 1 buwan o 2 bago ka maghanap ng mapapasukan. Hindi ko akalain na nakapag-apply ka na pala noon pa at naghihintay ka na lang makapagtapos para magsimula na sa trabaho mo. Eh teka, saan ba yan anak? At anong posisyon? Sa Maynila po yun, Tay. Doon sa isang malaki at pribadong kumpanya at supervisor naman po ang posisyon. Supervisor? Ayos na ayos yan anak. Ang taas na kagad ang posisyon mo. Ako yata ang kinakabahan para sa'yo.
Tatay talaga. Bakit naman po kayo kinakabahan? Ako po yung sasabak sa trabaho. Tsaka, yakang-yaka ko po yun. Baka nakakalimutan nyo, achiever tong anak nyo. Oo nga eh. Manang-mana ka sa katalinuhan ng lolo mo sa tuhod. Sigurado kung nandito ang nanay mo, magiging proud siya sa'yo. Kasi biruin mo, college graduate ka na at magiging supervisor pa. Alam nyo, Tay, ayos na po ako nawala si nanay. Siguradong kapag nandito siya, hindi pa rin siya matutuwa sa mga na-achieve ko sa buhay. Ano ka ba naman? Huwag mo sabihin yan. Mataas lang talaga ang standard ng nanay mo, kaya gusto ko niya magtagumpay. Hindi rin, Tay. Wala lang po talaga siyang kakontentuhan sa buhay. Kasi kung kontento siya, hindi sana niya tayo iniwan, di ba? Hindi sana siya sasama sa ibang lalaki na mas may kaya kaysa sa atin. Anak, matagal na yon. Napatawad ko na rin ang nanay mo. Ang tanging hiling ko na lang sana naging mabuti ang kapalaran sa buhay na pinili niya. Alam niyo, Tay, bilib rin talaga ako sa inyo. Kasi kung ako nga, hindi ko pa rin mapatawad si nanay, pero kayo, wala nang sama ng loob o hinanakit man lang sa mga salita niyo. Matanda na ako. Ayoko nang magalit sa nanay mo habang buhay. Napagdaanan ko na yan noon kaya ayoko nang maranasan ulit ngayon. Kung sa palagay ng nanay mo, tama yung desisyon niyang iwan tayo para maging matagumpay sa buhay, tama rin ang naging pasya ko noon na alagaan ka tigapang sa pag-aaral mo. Kahit mag-isa lang ako. Kasi tignan mo naman, ikaw ang tagumpay ko. Tatay naman Huwag niyo naman akong paiyakin. Aba, sino ba ang may sabing umiyak ka? Masyado kasing madamdamin yung mga sinabi niyo, nakaka-touch lang po. Totoo naman yun, anak. Kaya nga kahit paulit-ulit na proud ako sa'yo. Sana makamit mo yung pagtatagumpay sa buhay na hinahangad mo sa sarili mo pagdating ng araw. Magsisikap po ako, Tay, para wala akong dahilang mabigo. Pangako po yan, magiging matagumpay ako para sa sarili ko at para po sa pamilya natin. O siya, sige. Mama Mia, matayog na talaga ang pangarap ko, hindi lang para sa aking sarili, kundi para sa amin ni tatay. Ako rin yung uri ng tao na mahilig magplano ng mga bagay-bagay sa buhay ko. Organisado rin ako at porsigido na matupad anuman ang goal ko sa buhay. Kaya nga bago ako graduate noon ay may offer na akong trabaho sa isang pribadong kumpanya bilang isang supervisor. Kaya nga kaagad din akong nakapagsimula noon at masasabi ko na naging maganda ang takbo ng aking buhay at karera. Sabi ko pa nga sa sarili ko, kapag nakapag-ipon ako ng sapat na halaga ay plano kong magsimula ng negosyo o hindi kaya'y isakatuparan na yung pangarap ni tatay na isang talyer. Kaya lang, Mama Mia, minsan may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi talaga umaayon ang kapalaran sa kung ano man ang mga plano na gusto nating mangyari. Sabi nga nila, hindi talaga tuwid ang daan tungo sa tagumpay. Dahil baliko ito at maraming dapat likuan ng tunay na buhay. At yun nga ang insaktong karanasan ko nang pumutok ang pandemya ng COVID-19 sa buong mundo. Partikular na dito sa Pilipinas. O Shine, anak, nandiyan ka na pala. Teka, bakit ang dami mo namang bitbit na karton? Akin na nga tutulungan kita. Para saan ba mga ito? Anong laman? Ay, mga gamit ko po yan sa opisina, tatay. O bakit mo inuwi? Masyado na bang madami kaya nagbawas ka na? Sana nga ganun lang po yun, pero hindi. Tay, wala na po akong trabaho. Ano ka mo? Abay, bakit naman nawalan ka ng trabaho ng biglaan?
Kailangan po kasing magbawas ng empleyado ang company namin dahil marami sa mga branches namin na nagsara ng dahil po sa pandemic. Luging-lugi na po kami. Bakit nga ikaw ang tinanggal? Hindi ko kasi maintindihan. Di ba mataas naman ang posisyon mo? Supervisor ka nga eh. Ibig sabihin, malaki ang papel na ginagampanan mo sa kumpanya. Ay, kahit na po supervisor ako, hindi pa rin po yun sapat para hindi nila ako tanggalin. Kung tutuusin, baguhan pa lang ako kumpara dun sa mga tumanda na talaga sa pareho kong posisyon. Tapos sabi ko nga, di ba marami sa mga branches namin na nagsara dahil po sa pandemic. Kaya kinailangan talaga nilang magbawas ng empleyado. Naku, ganun ba? Nakakalungkot naman yan, anak. Sinabi niyo pa, Tay. Buong akala ko nga mariregular na ako pero kung minamalas ka nga naman biglang putok ng pandemic kaya ayun, imbis na regularization, termination ang inabot ko. Biruin niyo, hindi pa ako regular, tanggal na kaagad. Ano ba naman yan? Parang ang unfair. Ikaw na ang may sabi, dumadaan tayo ngayon sa pandemya. Kaya hindi talaga maiiwasan ang ganyang mga bagay. Wala na tayong magagawa dyan kundi tanggapin na lang ang nangyari. Madali para sa inyong sabihin yun kasi hindi naman po kayo yung nawalan ng trabaho, Tay. Ay, kung alam nyo lang po yung investment ko sa posisyon kong yun. Karir kung karir talaga ako para lang matutunan lahat ng may kinalaman sa trabaho ko kasi nga, desidido po talaga akong ma-regular at ma-promote rin kagad. Kaya lang dahil nga po sa nangyari, mukhang malabo na yatang matupad ang gusto ko. Minsan, hindi talaga natutupad ang mga gusto natin ng ganun lang kadali. Alam ko na malungkot ka at nangihinayang dahil sa nangyari. Pero isipin mo na lang na bahagi ito ng buhay. Alam ko naman po yun, Tay. Hindi ko lang mapigilang malungkot tsaka magdamdam kasi parang wala na akong choice kundi tanggapin na lang yung pangyayari tsaka mag-move on. Ganun naman talaga ang buhay. Hindi tayo pwede huminto dahil lang pinadapa tayo ng isang pagsubok. Kailangan natin bumangon at magpatuloy ulit. Kung sa bagay, tama naman po kayo. Shine, anak, tandaan mo, marami pang pagsubok sa buhay ang pagdadaanan mo. Pero hindi pwede na sukuan mo na lang to basta-basta. Ayos lang magpahinga tapos laban ulit. Saka, ikaw pa ba? Hindi ka nga kagad doon nagpahinga pagka-graduate mo. Ngayon pa kaya? Alam ko na mas lalo ka lang magiging desidido at porsigido na makahanap ulit ng bagong trabaho. Isipin mo na lang na hindi talaga para sa'yo yung posisyon na yun. Baka nga may mas maganda pang nakalaan sa'yo. Manalig ka lang. Salamat po, Tay, ha. Alam na alam niyo talagang sasabihin para mapagaan yung nararamdaman ko. Siyempre, napagdaanan ko na rin yan noon. Pero hindi ako huminto o sumuko na lang basta-basta. Kaya nga naigapang ko rin ang pag-aaral mo eh. Saka matalino ka, anak. Kailangan mo lang dumiskarte. Sa totoo lang, parang hindi nga po ako ganun kamadiskarte sa buhay eh. Oo nga, may utak ako. Pero iba pa rin kapag street smart ka. Kumbaga, yun nga yung sinasabi ninyo na madiskarte na katulad ninyo, Tay. Ay, ano ba naman yan? Di tuturuan kita. Hindi mo man sa akin nakuha yung pagiging matalino mo. Kahit yung pagiging madiskarte na lang. Daig kaya nang madiskarte ang matalino. Kaya daig nyo pa rin ako, Tay. Wala akong masasabi sa mga nagawa nyo noon sa buhay. Di naman hamak na mas mainam kung taglay mo ang dalawang katangingang yon. Kaya ayos na ayos pa rin. Pagkatapos ko ngang mawala ng trabaho noon, aaminin ko, Mama Mia, napakiramdam ko ay tumigil na ang lahat sa akin. Bagaman meron akong mga plano, parang lahat naman yata walang umuubra. Hindi kaagad ako noon nakalabas para makapag-apply ng panibagong trabaho. At ilang linggo rin ako noong na-depress, Mama Mia. Pero sa kabila ng lahat, nanatiling madiskarte ang Tatay Gino ko. Nang mag-GCQ na kasi ay sinubukan niya ulit na magtinda ng isda sa palengke o di kaya ay sa tapat ng bahay namin. Nilalako rin niya iyon para mas makarami ng benta. Mabuti na lang din dahil kahit na sa maiksing panahon ng pagiging empleyado ko noon ay nakapagtabi naman ako ng pera
na siyang ginamit namin bilang puhunan at pinanggastos noong nag-ECQ. Mama Mia, inakala ko na sa paglipas ng mga buwan ay unti-unti nang mawawala ang pandemya katulad ng mga unos na pinagdaanan natin. Pero maling-mali pala ako. Wala palang kasiguraduhan ng mga susunod na mangyayari at pinilit ko na lang noon na tanggapin na kasama na nga sa buhay natin sa araw-araw ang tinatawag nilang new normal. Nang mga panahong yun, paubos na rin noon ang inipon kong pera. At mas madalas na ring magkasakit si tatay, kaya minarapat kong wag na siyang pagtindahin lalo na't may laganap ding sakit. Sa halip ay ako na lang ang pumalit sa posisyon niya sa pagtitinda habang nagbabakasakali na makahanap ulit ng trabaho. Kaya lang dahil sa dami rin ng mga kumpanya na nagsara at naluging negosyo, tila pagdaan sa butas ng karayom ang pagja-job hunting ko, Mama Mia. Kaya nga aaminin ko na muli akong kinain ng kalungkutan at pagkadismaya sa sarili ko. Hindi kasi ganoon ang estado ng buhay na pinangarap at plinano ko. Pero ano pa nga ba ang magagawa ko? Alam ko rin naman na hindi lang ako ang apektado. At kung tutuusin, marami sa ating mga kababayan yung may mas malala pang pinagdadaanan kesa sa akin. Jesslyn? So, totoo nga! Ikaw nga si Shine, yung cum laude sa course natin. Pero tingnan mo nga naman, bakit nandito ka sa palengke at nagtitinda lang ng mga isda? Wala naman sigurong masama sa pagtitinda ng isda. Essential naman to, no? Kahit na ano pang sabihin mo, hindi pa rin maitatanggi na isa ka lang hamak na tindera. Malayong-malayo sa dapat mong kalagyan bilang isang matalinong tao na nagtapos ng may karangalan. Ano ba kasing nangyari? Bakit ka ba nagtitinda lang ng isda rito sa palengke? Ay, nawalan ako ng trabaho dahil sa pandemic. At ito lang yung paraang nakikita ko para kahit paano kumita ako ng pera. Ano bang masama sa pagtitinda ko ng isda? Tsaka, kanina mo pa ako minamaliit. Kunwari ka pa, hindi porke naka-face mask ka, hindi ko nakikita na disappointed ka rin dahil sa trabaho mo ngayon. Hindi ka man lang ba nahihiya? Paano kung may makakilala pa sa'yo rito bukod sa akin? Naku, siguradong pagtatawanan ka rin nila dahil hindi nila akalain na yung pinakamatalino sa batch natin hamak lang na tindera ng mga galunggong at tilapia. Anong nangyari sa Shine na matalino? Bakit parang nag-iba yata ang ihip ng hangin? Alam mo, Jesslyn, kung wala kang magandang sasabihin o kung hindi ka bibili ng paninda ko, mabuti pa umalis ka na. Hinaharangan mo yung mga potential buyer ko tapos dinadaldal mo pa ako. Sa pagkakaalam ko rin kasi, wala akong natatandaan na kasalanan sa'yo para insultuhin mo ng ganito at ipahiya porke nagtitinda lang ako. Tsaka, ano bang pakialam mo sa ginagawa ko? Nagnanakaw ba ako? Illegal ba ang ginagawa ko? Hindi naman, di ba? Hindi ka nga nagnanakaw. At hindi nga illegal ang pagtitinda mo ng isda. Pero, still, mababang uri pa rin yan ng trabaho. Lalo na sa katulad mong may tinapos. Alam mo, kung ako yan,
Mahihiya na akong mag-display dito sa palengke. O di kaya, tatakpan ko na rin yung buong mukha ko ng face mask para wala na makakilala sa akin dahil nga nakakahiya. Hindi ka na lang sana nagtapos ng pag-aaral nun. Kung magiging kasing lansa rin ng mga isdang binibenta mo ang naging trabaho mo. Grabe! Nakakatawa ka. Sumasobra ka na ah. Hindi ko na yata nagugustuhan yung sinasabi mo. Namumuro ka na sa akin. Baka gusto mong ingudgud kita dito sa mga malalansang isdang iniinsulto mo. Ano? Ay, grabe! Nagbago ka na nga talaga. Naging kasing ugali mo na rin kasi yung mga kapwa mo tindera. Diyan ka na nga. Ibabalita ko pa sa mga batchmates natin ang sinapit mo. Huwag ka na rin mag-alala. Sasabihan ko sila na bumili na rin ng isda sa'yo para tulong ko na rin. Ha? Bye! Napakayabang. Kala mo kung sino makapagsalita? Mukha namang isda! Mama Mia, si Jesslyn ay dati kong classmate. Hindi kami close pero wala naman akong natatandaan na nagkaroon kami ng hindi magandang turingan noon sa isa't isa para insultuhin niya ako ng ganon at ipahiya sa harap ng maraming tao. Bukod kasi sa mga masasakit na sinabi niya, ramdam ko rin ang panliliit niya sa akin. Lalo pat hindi sa ganoong posisyon o uri ng trabaho ang inaasahan niyang kalalagyan ko. Kung sa bagay, tama naman siya nang sabihin niya sa akin na walang silbi ang pagkakaroon ko ng karangalan noong nagtapos ako ng college o pagiging top sa mga klase namin kung nagtitinda ng isda lang naman ang gagawin ko. Nagkataon pa na wala pa ring reply ang ilan sa mga kumpanya na pinasahan ko noon ng application online. Kaya naman Mama Mia, lalo akong na-depress at na-stress. Bukod doon, hindi ko rin mapigilang ikumpara ang mga narating ng karamihan sa aking mga kamag-aral sa kung ano man ang estado ko sa buhay. Maraming beses na rin pumasok sa akin noon na isa akong malaking kabiguan sa kabila ng mga magagandang bagay na nangyari sa akin noong nag-aaral pa lamang ako. Kaya nga Mama Mia, kahit anong pilit kong maging optimistic at isiping lilipas din ang lahat, ay nagre-reflect pa rin sa mga kilos ko ang tunay kong nararamdaman. O anak, hindi ka ba magtitinda ngayon? Hindi po muna, Tay. Naubos ko naman po yung paninda ko kahapon. Pwede po bang mag-day off ako? Siyempre naman, walang problema yun. Napapansin ko nga na masyado kang masipag sa pagtitinda. Magpahinga ka naman at linggo naman ngayon. Ayos lang po ako. Kayo, kumusta na po bang pakiramdam nyo? Iniinom nyo po ba yung mga vitamins nyo? Alalahanin nyo, Tay, ha? Bawal tayong magkasakit ngayon. Aba oo, palagi kong iniinom ang mga binili mong vitamins ko. At ayos na ayos naman ang pakiramdam ko. Huwag mo ko masyadong alalahanin. Oh, mukhang ikaw yata ang hindi okay dyan. Sabihin mo, may nangyari ba? Mukha ka malungkot eh. Wala po yun, Tay. Ayos lang po ako. Anak, sa akin ka pa talaga nagsinungaling? Napapansin ko na yung malungkot mo mukha simula na umuwi ka nung isang gabi galing sa pagtitinda. Hindi ko lang masyadong pinansin kasi akala ko pagod ka lang. Kaso mukhang masigit pa ron ang dahilan. Kaya sige na, sabihin mo na sa tatay. Makikinig ako. Ay, ewan ko po kung dapat ko bang sabihin sa inyo pero sige na nga. Nung nakaraan po kasi, nakita ako ng dati kong classmate habang nagtitinda ng isda sa palengke. Aba talaga? Bumili naman ba sa'yo? Hindi nga, Tay. Pero nang insulto pa, kesyo hamak lang daw akong tindera ng isda sa kabila ng pagiging cum laude ko at college graduate. Sinabi niya talaga yon? Pambihirang bata, napakawalang modo. Ano naman ang masama sa pagiging tindera?
Marangal naman ang trabaho yun, hindi ba? Pero may punto rin naman po siya, Tay. Ano ka mo? Alin sa mga sinabi niya sinasabi mong may punto? Wala akong nakikitang tama ron. Siya ang tatamaan sa akin eh. Tatay talaga. Puro kayo biro. Seryoso ako doon, Shine. Kaya sabihin mo, paano mo nasabing may punto yung pang-iinsulto niya sa'yo? Siyempre po, kung iisipin, nakakadismaya naman talaga na sa pagtitinda lang pala ng isda ang magiging trabaho ko kahit na may tinapos po ako. Kayo po, Tay, yung totoo lang po disappointed po ba kayo sa akin? Hanggang ngayon, wala pa rin ako matinong trabaho kahit na ang dami ko nang pinasahan ng application online sa mga company. Ano ba kasing hindi matino sa ginagawa mo ngayon? Hindi naman masama o maliit ang pagiging tindera o tindero. Marangal naman ang trabaho yun, Shine. Nagiging maliit lang ang isang bagay dahil maliit yung utak na nagsasabi nun. Katulad nung sinabi ng kaklase mo dati. At kung tungkol naman doon sa dismayado ako sa'yo, syempre hindi. Malungkot din naman ako na nawalan ka ng trabaho. Lalo pat nakikita ko na gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Kaya lang sabi ko nga, ganun talaga ang buhay. Kailangan mo nang iwanan sa nakaraan yung mga bagay na ikinalulungkot mo sa sarili mo. Dahil hindi pwedeng habang buhay na dala-dala mo to. Lalong hindi ka makaka-move on yan. Tsaka hindi naman nabago sa iyo ang pagtitinda, hindi ba? Ginagawa na natin yan noon pa lang. Sinasamahan mo ako kahit maliit ka pa. Alam ko naman po yun, Tay. Alam mo, pero nahihirapan ka pa rin tanggapin. Mukhang hindi dapat ako ang tinatanong mo. Dahil ikaw yata itong dismayado sa sarili mo, anak. Siguro nga po. Pero hindi ko naman po kasi mapigilan eh. Minsan kinu-question ko na yung sarili ko kung totoong matalino ba ako o nakagraduate bilang cum laude noon. Kasi kung totoo nga po yun, nagtatagumpay ako sa buhay. Natutupad ko yung mga pangarap ko at nasusunod ko yung mga plano ko. Kung makapagsalita ka naman, akala mo bigong-bigo ka na sa buhay. Shine, anak. Yung mga bigo yung mga taong sumusuko nang hindi sumusubok. Hindi ka naman ganon kasi araw-araw mo sinusubukan. Siguro hindi pa lang ito yung tamang panahon para sa mga plano mo o bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo. Pero kahit na, hindi ka pa rin dapat mawala ng pag-asa. Naiintindihan mo ba ako? Opo, Tay. Maraming salamat po sa mga sinabi niyo. Walang anuman. O siya, magpahinga ka lang ngayong araw at bukas sasamahan kita magtinda. At kapag nakita ko talaga yung kaklase mo na yan, naku! Kakaliskisan ko siya na parang isda. Tay naman, wag! Pero lang. Aaminin ko na gumaan naman talaga noon ang loob ko matapos ko ngang kausapin ang tatay ko at matapos niya akong payuhan. Mama Mia, kahit kasi pilitin kong isa akong strong, independent woman, iba pa rin yung assurance na naibibigay ng mga salita ng ating mga magulang. Kaya nga, unti-unti, nawala na rin sa isip ko yung mga masasakit na sinabi sa akin ni Jesslyn. Pinilit kong magpatuloy sa kabila ng walang kasiguruhang mangyayari sa kinabukasan. Kasabay noon ang hindi ko pa rin pagsuko sa muli akong makahanap ng trabaho na may sapat na sweldo para masuportahan ko ang pamumuhay namin ng tatay ko. At dahil nga sa pagiging porsigido ko, Mama Mia, ay sinubukan ko na ring mag-apply sa mga BPO companies. Wala akong karanasan sa pagiging call center agent. Kaya nga aaminin ko na para akong bumalik noon sa grade 1, pero nang matanggap naman ako at nakapagsimula ng training, ay na-enjoy ko naman ang mga bagong karanasan na natutunan ko sa bago kong trabaho. At sa awa ng Diyos, pagsisikap at pagsuporta ni tatay, ay napagtagumpayan ko nga noon ang aking training at nakapagsimula na rin ako ng trabaho. Hindi ba uso noon ang work from home setup sa BPO company na pinagtatrabahuan ko? Bagaman may naghahatid sundo naman na shuttle sa amin, kaya wala na rin akong problema sa transportasyon.
Isang buwan na ako noong nakapagtrabaho bilang call center agent, Mama Mia, nang mag-cruise ulit ang landas namin ni Jesslyn. Inakala ko na sa paglipas ng mga buwan, Mama Mia, ay magiging okay na ako. Pero nagbago ang lahat nang muli ko ngang makita si Jesslyn. Tulad ng sinabi ko, hindi ako naging masamang damo kay Jesslyn noong nag-aaral pa lang kami. Pero lingid sa kaalaman ko, itinuring niya pala akong kakompetensya sa lahat ng bagay noon, Mama Mia. At magpasa hanggang noong mga sandaling na muli kaming nagkita sa isang particular na coffee shop na malapit sa pinagtatrabahuan ko, ay mas umigting lang lalo ang turing niya sa akin bilang karibal niya. Siguro nga meron akong mga bagay na hindi napapansin noong nag-aaral pa lang kami, dahilan para maipon yun at kinimkim ni Jesslyn. Kaya nga nang muling maglaro ang tadhana at kami ay nagkita, walang pasubali ulit niya akong ininsulto, lalong-lalo na sa pagiging call center agent ko. Gusto ko lang din sabihin na ng mga panahong yun nagtatrabaho sa isang private company si Jesslyn at mataas ang kanyang posisyon kumpara naman sa akin. Aba, namamalik mata ba ako? O talagang ikaw yan, Shine? Hello rin sa'yo, Jesslyn. Long time no see. What are you doing here? Wait, sure ka ba na afford mo yung iniinom mo? Gusto mo bang ako na magbayad niyan? Libre ko na sa'yo kasi baka kulang pa yung kinita mo sa pagtitinda ng isda para makapagkape ka ng ganyan kamahal. Salamat na lang pero bayad ko na to. So, ano bang ginagawa mo sa lugar na to? Malayo to sa palengke, di ba? Kaya pala nangangamay malansa sa malayo pa lang. Ano bang problema mo? Bakit pag-aari mo ba ang lugar na to? Kung makapagsalita ka naman, para namang ang taas-taas mong tao. Pero kahit na mataas ka, wala ka pa rin karapatan na mang-insulto o manghamak ng iba. Pambihira. Wala ka bang natutunan sa ilang taon mong pag-aaral para maging ganyan karumi ang pagkatao mo? Hoy! Para sabihin ko sa'yo, ikaw ang marumi sa ating dalawa. Ikaw at ang trabaho mo. Ano bang kinakainis mo sa pagiging tindera ko? Sabihin mo nga. O ito, call center agent naman ako ngayon. May issue ka pa rin ba? Baka naman iba na yan, Jesslyn, ha? Napaka-atribida mo kasi kahit nung nag-aaral pa tayo. Palagi nilang ikaw yung nangunguna sa lahat ng bagay. Tapos, gustong-gusto ka pa ng lahat. Nakakairita. Alam mo yung pagiging insecure at inggitera mo ang unti-unting sisira sa'yo, Jesslyn. Wala akong kamalay-malay na ganyan na palang tingin mo sa akin noon pa. Siguro ang saya-saya mo na ngayon dahil pakiramdam mo nakakalamang ka na sa akin. Hindi ba halata? Oo, masayang-masaya ako. Sa sobrang saya ko nga, parang gusto ko magsisisigaw at magtatatalon. Sabihin mo na wala akong puso o masama akong tao. Bahala ka na sa buhay mo, pero wala akong pakialam. Tsaka totoo naman ang sinabi mo. Nakakalamang na ako sa'yo ngayon dahil para sa kaalaman mo, mataas ang posisyon ko sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko ngayon. Walang-wala sa kung ano mang ginagawa mo ngayon. Teka, call center agent ka na, sabi mo, diba? Pero still, mababang klase pa rin yan ng trabaho. Alam mo kung anong mababang klase rito? Yang utak mo, yang pananaw mo, yang pag-intindi mo. Ano ka mo? Ang kapal naman ang mukha mo. Napakadumi mo mag-isip. Daig mo pa tong kape na iniinom ko, oh. Gawin mo kayang triple ang face
face mask mo para hindi sumisingaw sa bibig mo yung masamang ugali mo. Mabuti pa, aalis na ako dahil magsisimula na ang shift ko. Ayoko masira mo lang ang araw ko. Kahit anong gawin mo, hindi ka na makakaahon sa kung anumang kahirapan ang kinasasadlakan mo. Hindi ka na magtatagumpay sa buhay dahil yun ang kapalarang nakaguhit sa palad mo, ang mabigo. Hindi ka man lang ba nahihiya? Ikaw na lang yata ang walang narating sa batch natin. Hindi ka man lang naiinggit sa mga bagay na nabibili na namin dahil hindi hamak na mas malaki ang perang kinikita namin kesa sa'yo? Pwede bang manahimik ka na? Wala ka rin karapatang sabihin sa akin yan dahil hindi ikaw ang nakakaalam na magiging kapalaran ko. Ang galing mo naman kung ganon. Ano? Pati panguhula? Kinarir mo na rin? Iba ka, girl! Buisit ka talaga! Mama Mia, kahit na naging palaban ako sa engkwentro naming yun ni Jesslyn, hindi talaga ako yung tipo ng tao na ganun katapang o katatag ang loob, lalo na kapag inatake ako ng mga ganung uri ng pananalita. Kaya hindi nyo rin ako masisisi kung muli ay pinanghinaan na naman ako ng loob. Sa kabilang banda, may katotohanan din naman ng mga sinabi ni Jesslyn. Nakesyo karamihan sa mga batchmates namin noon ay meron ng maayos na trabaho o estado sa buhay samantalang ako wala pa ring asenso. Bukod sa mga salita niya, naapektuhan din ako ng ipaglandakan niya ang mga bagay na nabibili niya gamit ang mga perang kinita niya kumpara naman sa mga pag-aari ko. Hindi ako lumaking mahilig sa mga material na bagay pero hindi ibig sabihin ay hindi na ako nangangarap na makabili ng mga gamit na katulad ng mga ibinibida ni Jesslyn sa akin, Mama Mia. Ayoko rin naman sabihin na kontento na ako sa buhay ko dahil hindi at nakukulangan pa rin talaga ako. Pakiramdam ko para akong bata na nag-aaral palang maglakad dahil biglang sumambulat sa pagmumukha ko ang mga liku-likong daan na dinaraanan ko nang dahil sa pandemyang ito. At kung kailan naman unti-unti kong binubuo noon ang sarili ko, Mama Mia, bigla namang may darating na sisira at wawasak nito. Oh, bakit nakasimangot ka na naman, anak? May nangyari ba sa trabaho mo? Hindi ka ba nag-e-enjoy? Hindi naman po sa ganun, Tay. Nag-e-enjoy naman po ako kahit na nag-a-adjust pa rin. Pero caring-carry ko naman po yung trabaho. Mabuti naman pala kung ganon. Pero bakit pakaramdam ko may pinoproblema ka pa rin? Wala talagang may tatago sa inyo, Tay. Hanep talaga kayo. Aba, syempre. Ako pa ba? Oh, ano ba kasi nangyari? Huwag mong sabihin na nag-cross na naman yung landasyon ng dati mong kaklase na nang-insulto sa'yo. Ganun na nga po. Ewan ko ba? Minamaligno yata ako. Para akong pinaglalaroan ng engkanto dahil biruin nyo ha. Gusto ko lang namang magkapisana noon bago yung shift ko. Kaso, bigla na lang siyang dumating. Nakakaloka, Tay. Hindi ko tuloy na-enjoy yung pag-inom ko ng kape. Ano na naman ang sinabi niya? Hinamak na naman ba niya ang pagiging call center agent mo? As usual, parang wala naman pong magandang sasabihin yun bukod sa pang-iinsulto. Malapit na tuloy ako masanay na kahit na ano pong gawin ko, pagtatawanan pa rin niya ako. Kung sino man yung kaklase mong yan, kay laki niyang kahihiyan sa mga magulang niya. Ay, Tay, may tatanong po sana ako sa inyo. Sige, ano ba yon? Basta ba alam ko ang isasagot, bakit hindi? Siyempre, alam niyo po yun. Kayo pa ba? Sige, sabihin mo na. Paano
niyo po ba nasasabi na nagtatagumpay na ang isang tao? Halimbawa sa akin, kasi sabi niyo noon, hindi ako bigo dahil araw-araw ko naman pong sinusubukan. Pero hindi pa rin naman ako nagtatagumpay. Malayo pa sa realidad yung tagumpay sa buhay na inaasam ko kasi hanggang ngayon, ganito pa rin ako. Huwag niyo po sanang isipin na hindi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa trabahong binibigay niya sa akin. Pero syempre hindi po ganito yung bagay na ini-imagine ko noon para sa sarili ko. Anak, bata ka pa nga. Marami ka pang dapat matutunan sa buhay, pero ayos lang yan. Darating ang araw na kapag nagbalik tanaw ka sa nakaraan, matatawa ka na lang dahil minsan mong kinwestiyon ang plano ng Diyos para sa'yo. Tungkol naman doon sa tinatanong mo, hindi ako makakapagsabi kung nagtatagumpay ka na sa buhay mo kung hindi ikaw pa rin. Kasi kahit ay pagbilitan ko naman na hindi ka bigo sa kasalukuyan, kung hindi naman tayo pareho ng nararamdaman, wala pa rin saysay na kumbinsihin kita nagtatagumpay ka na. Totoo rin naman na masasabi mo na matagumpay ang isang tao kapag naabot niya na ang pangarap niya o di kaya nabibili niya na yung mga bagay na gusto niya. Pero hindi pa rin naman doon tumitigil ang lahat. Ang totoo niyan, mahirap talagang masabi na nagtatagumpay ka na kung ikaw mismo hindi makontento sa kung anong meron ka sa ngayon. Walang masamang mangarap tayo. Karapatan natin yun. Pero kung patuloy tayo mag-aasam ng mga bagay o di kaya pagpipilitan natin na matupad kagad ang mga gusto natin sa buhay, siguradong mas maraming beses lang tayo makakaramdam ng pagkabigo kesa sa pagtatagumpay. Hindi kaya masarap ang hinog sa pilit, anak? Lahat ng bagay may takdang panahon para mahinog o di kaya'y mamukadkad. Alam niyo, Tay, gusto kong maiyak dahil nakaka-touch po talaga yung sinabi niyo. Tagos sa puso. Sapul na sapul po talaga ako, Tay. Aba, dapat lang. Patama ako talaga yan sa'yo. Baka kasi masyado ka na naman nabe-brainwash nung mukhang isda mong kaklase dyan. Mahirap na. Mas mabuti pa nga ang isda sa kanya, Tay. Siya kasi malansa at marumit talaga ang pag-uugali. Kaya nga kung ako sa'yo, pasok sa isang tenga, labas naman sa kabila. Pasasaan ba ang pagsisikap at pagtsatsaga mo, anak? Makakaraos din tayo. Gagaling din ang mundo. Magtatagumpay din tayo laban sa pandemyang ito. At matutupad mo rin kung ano man ang minimithi mo. Mama Mia, sobrang nagpapasalamat talaga ako sa Diyos dahil nagkaroon ako ng tatay na katulad ng tatay ko. Hindi lang kasi ako maswerte dahil mapalad talaga ako. Napakalaking bagay ng mga katagang sinabi niya sa akin ng mga panahong yun na masasabi kong tumatak talaga sa puso at isip ko magpasa hanggang ngayon. Oo, may mga pagkakataon na pinanghihinaan pa rin ako ng loob, lalo na kapag nakakaramdam ako ng pagod o di kaya'y pagkukumpara. Pero napagtatagumpayan ko naman ang lahat ng pakiramdam na yun dahil mas malakas ang pananalig ko sa kung anong magagawa ko sa tulong at gabay ng Diyos. Sa kasalukuyan, Mama Mia, masasabi ko na masayang-masaya ako sa trabaho ko. Bagaman malayo ito sa literal na plano ko sa buhay, narealize ko na wala namang masama ang lumihis ng landas dahil kung tutuusin ay wala naman talagang diretsyong daan patungo sa tagumpay. Maraming salamat, Mama Mia, sakaling mabigyan nyo ng oras na mapili ang simpleng kwento ng buhay ko at maitampok sa programa mong Barangay Love Stories. Sana kahit paano naka-inspire ako ng mga kabarangay natin na dumaraan sa parehong sentimiento ng buhay. Palagi nating tatandaan na habang may buhay, may pag-asa. At lalo nating makakamit ang tagumpay sa buhay kung marunong tayong magpahalaga sa bawat kabiguan na ating pinagdadaanan. Hanggang dito na lang, ang inyong forever kapuso at forever kabarangay, Shine.